I'm back. So now, ito na siya. Ito na yung full packet ko. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko inassemble tong green card ko. So, before anything else, bago ko ipakita sa inyo, so, ang ginawa ko pala kanina, dumaan ako ng USPS. So, ang ginawa ko, kumuha ako nitong box kasi ito yung mismo usually yung size nung short envelope, nakakasya 8.5 by 11. Kaso, parang sabi ko, parang dun sa documents ko, sobrang kapal. Nakita nyo naman kung napanood nyo yung mga ibang videos ko, ang kapal nung akin. So, hesitant ako. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng malaking box ko. Kasi, definitely ito, hindi siya kakasya. So, kumuha ako ng medium flat box. Kasi, meron akong 8.5 by 11 paper na nung pumunta ako ng USPS. So, yung small box niya, hindi siya kasya kasi talagang literal na small box. So, ito na yung sumunod na box. So, most likely, ipapasok ko dito yung full packet ko. So, basically, ito na siya. Ito na siya lahat. So, meron akong mga clip binder. So, meron ding money band. Ganito. Or meron pa nga yung nabili ko. Super laki. Super laking rubber band. So, ayun na. Ang mga pumunta ako sa something office supplies. So, ayun na nga. Pwede kayong bumili ng mga ganyan, ng mga binders. So, as you can see, ito na lahat yung akin. O, diba? Sobrang kapal niya. Para talaga siyang pieces na kulang na lang may defense ako. So, ganito siya kakapal. So, per form, nilagyan ko siya ng clip, binder clip. So, as you can see, ito, merong, not sure, ayan, mukhang kita. Ito, meron siya dito. Ayan. Tapos, ito, 3, 4, and total 5. Actually, 6 kasi ito, meron din. So, isa-isahin natin siya, tatanggalin ko. So, meron ako dito sa unahan, ito. Pinagsama ko siya kasi hindi na kasya. Medyo makapal tong binigay sa akin sa sa USCIS, sa medical ko, sa SimplyCare. Don't care. Hindi pa rin ako makamove on. Anyway, kung hindi nyo pa napanood pala yung video ko regarding about sa I-693 or sa medical ko, please panoorin nyo po. Anyway, so, ayun na nga, ito. So, tatanggalin ko siya. Nalagay ko siya sa file. So, meron din akong sobrang liit na clip dyan. So, you can see. So, tatanggalin ko siya para at least alam nyo kung paano ko inisa-isa. Okay. So, sa unahang packet, ang makikita doon ay yung photos. Alright? So, ito, dalawang photos. So, pwede nyong ilagay sa plastic or sa, anong tawag dyan? Yung, ganito. Hala, nawala yung words ko. Wala kasi akong script kapag vlog, pero ayun na lang, sealed bags or vacuum bag or how do you call that? So something like this. Yeah. So ayan, pinakita ko talaga. Sealed bags yata to. Sealed bag. Nawala. Ay, sorry naman po. So nawala yung wordings ko. So ayun na nga, basta nakalagay siya sa plastic. Tapos sa since full packet to, meron akong full packet para sa family-based. Meron akong I-130, I-485, I-864, 765, tsaka 131, I-131. So, full na siya. So, ang ginawa ko, since
hindi pa nagpasa online. So, basically, wala kaming, hindi kami nagpasa online or walang pending na mga applications. So, kaya ganito din kakapal. Kasi usually yung iba I-130 pinapasa nila online kasi pwede mo siyang ipasa online tapos follow up na lang yung ibang mga forms. Pero sa akin, isang buo na ganito. So, ayun na nga. So, 2 para sa petitioner, sa spouse mo. Tapos yung iba, ang sabi ng mga vlog, 2 lang daw. So, 2 lang para sa beneficiary. Kaso, hesitant ako kasi I tried. So, ilang beses akong nag-search sa USCIS. Wala akong makita na nakalagay na sabi, 2 photos lang. Sabi kasi ng ibang mga vlogger na para sa beneficiary sa 2 photos lang para sa for the entire packet. Kaso while I'm reading every forms, for example, kasi sa I-765 kailangan 2 yung photos para sa beneficiary. Sa I-131, 2 photos. So, 4 na. And then, sa I-485, 2 din. Tapos, sa I-130, 2 din. So, walang dun nakaspecify. So, correct me if I'm wrong. Pero, wala talagang nakaspecify dun na pwede na daw according sa USCIS immigration. 2 na lang for beneficiary. So, just to make safe, para safe ako, since hindi ko ma-justify or hindi ko makita kung saan yung sinasabi nila or baka bulag lang ako or hindi lang ako hindi ko nabasa ng maigi. Pero ayun nga, nilagay ko 8 passport style photos for beneficiary. So ito siya. So ito yung I-130, yung 675, 485 filing fee, I-765, 260, I-131, 630, 693 completed sealed medical exam, 2 passport style for petitioner, and 8 passport style photos for beneficiary. So, ganun na lang yung ginawa ko. So, meron akong sorry naman, yung husband ko, tsaka ako. So, ayan. So, nilagay ko siya sa sealed plastic. Tapos, nilagay ko na lang beneficiary. Tapos, yung pangalan ko. Naglagay ako sa loob ng plastic nito. Ng sticky tabs, yung pangalan ko. Tapos, per photo, kailangan maglalagay din kayo. Isusulat nyo sa likod ng photos nyo yung pangalan ng beneficiary tsaka yung pangalan ng petitioner. Kunyari, kasi 2 photos for petitioner. So, yung sa petitioner, kailangan meron ding pangalan niya. So, sa beneficiary, yung pangalan mo. Okay? So, what's next? Next is sa sa order ko is the money order. So, ito na siya. Kung napanood nyo yung vlog ko, so total 5 pieces yung money order ko. Kasi nga, meron sa I-130, 675, isang money order lang yun. Tapos, I-765, sa, for the, what was this? For the employment authorization, isa lang din. I-131, isa lang din. So, kasi ang I-765, 260, yung I-131 ng advance parole, 630. However, yung I-485 is 1,440. So, 2 pieces yung money orders ko. Kasi nga, sa isang money order, 1,000 lang yung maximum. So, sineperate ko siya. So, please watch my video kung paano ko sinulatan yung money order. Tsaka nagbigay din ako ng mga tips doon kung saan ka pwedeng money order or bakit money order yung mas maganda. Pero, ayun na nga, kung meron kayo, kung gagamit kayo ng credit card or may fill upan kayong form, correct me if I'm wrong, I think G1140, if I'm not mistaken. Not sure. Kasi ang alam ko, nalilito kasi ako dito sa isa yung isa 1145. If I'm not mistaken, 1140. Kasi yung 1145, yun yung e-notification. So, ayun na nga. Tapos, next is my the one that it says do not open for USCIS only. So that is sealed with
Okay, so yung envelope po na yan, ayan po ay yung medical form ko na nakuha ko kaninang umaga sa SimplyCare. Don't care. Okay, so nakuha ko siya sa SimplyCare kasi dapat tapos ko na tong forms na to. Yung pagpasa ko, kundi lang delay nila ako. Anyway, bitter pa rin talaga ako. OMG. Anyway, so ayun na nga, yun yung pagkakasunod. So after nun, excuse me, yung cover letter ko. Ito na yung cover letter ko. Pinakita ko na lahat yung cover letter ko, di ba? So, meron siyang 1, 2, 3, and 4. So, 4 na pages yung cover letter ko nga. Kasi nga sa dami ba naman ng supporting evidence ko talagang, ay nako. So, ayun, ang pagkakasunod-sunod. Pero kung meron kayong, like what I said, so, sa ano, please be reminded na hindi dapat, kunyari, kung money order lang yung ginamit nyo, dapat money order lang. Hindi pwedeng may money order sa I-765, tapos sa I-131, credit card naman yung gagamitin nyo. So, hindi po dapat. Isang form lang po ang gagamitin nyo. It's either money order, it's either cashier's check, or yung credit card. So, once again, kapag ginamit po kayo ng credit card, mag-fill out po kayo ng form na kung makukuha nyo sa USCIS, ilalagay nyo po on top ng cover letter nyo. Tapos, minsan, kasi may narinig ako or nabalitaan ako na minsan yung medical nakalagay, swerte ko na kasi nalagay dito sa envelope na to, sa ganitong envelope. Kasi usually, ang binibigay ng medical ng ganito. Ganito siya. So, kapag ganito kalaki yung binigay sa inyo na medical, ilalagay mo na lang siya sa likod kasi masyadong malaki or bulky. So, since sa akin, so dyan siya sa pinaka-tapat or sa pinaka-unahan. Next is, ano pa ba? So, ayun na yung nasa unahan ng packet ko. So, what's next is my I-130 petition. Binder na siya kasi kung makikita nyo, ganito siya kakapal talaga. Tapos, meron na rin siyang mga sticky tab labels. Tapos, please watch all my videos. So, kung paano ko siya, yung form, kung paano ko finilapan yung form, tapos kung ano yung mga laman ng cover letter. So, by the way, naglagay pala ako ng color divider sa each ng forms. Kasi it will be easier for the immigration officer kung ano yung mga forms na yun na titingnan nila. So, naglagay po ako ng ganito kasi nga yung iba kong mga forms sobrang laki. So, meron akong malaking paperclip. Tapos, meron din akong yung parang medium size. Tanan, ayan, yung parang medium size siya. Tapos, meron din ako yung malaki, yung pinakamalaki niya, 51mm yata yun. Tapos, ayun na, sumunod yung I-485 ko, tapos I-864. So, ang pinakamarami talaga yung dito, I-130 tsaka I-864 ko. I-765, hindi ko na pinagsama kasi usually ang ginagawa ng iba, I-765 tapos I-1. Hello, I'm back. Sorry na lowbat yung yung battery ko. So, nagpalit ako ng battery. Alam nyo naman, isa lang yung ginagamit ko na pang video, yung GoPro ko lang. So, tiis-tiis muna. So, like what I said first time kong mag-vlog. At wala din akong microphone. Old school pero may GoPro. Pero anyway, ayun na nga. Gusto ko lang talaga makatulong. So, kaya nag-vlog ako. Tapos, ang baba pa ng subscriber ko. So, please subscribe na! So, ayun na nga. Nag-post din ako ng mga videos ko. Dati, hindi naman talaga ako more on vlog. Di ako nagsasalita. So, posting lang ako ng video. So, ngayon, talagang nag-effort ako para explain lang sa inyo one by one step. Kasi, alam ko kung gaano kahirap to. Pag-process, tapos wala pa kayong, yung iba kasi nakakilala ko nag-hire ng lawyer. Alam mo naman, hindi naman tayo ganun kayaman para mag-hire ng lawyer kung kaya naman natin. So, diba? Why not? So, ayun. Dasal na lang na sana. Ayun na. Hindi humingi sila ng request for evidence. So, dami ba naman ito? Magre-request pa ba sila ng evidence pati ng interview? Pero ang wish ko lang naman talaga ma-approve yung I-765 ko. Tsaka yung I-130
31 ko. Okay, so now let's move on. Naputol tayo dito sa I-765. So yung iba, pinagsasama yung I-765 tsaka I-131. Yung sa akin po, sineparate ko. Why? Kasi nga, dito sa I-131 ko, marami akong, may mga supporting evidence ako, documents na, tawag dito, na medyo, ano siya, kung napanood nyo yung video ko about sa I-131, so ito yung pinaka-importante sa akin sa lahat ng forms na to, na sana maaprubahan talaga ako dito sa I-131 kasi nga, I need this para makaalis ng bansa at makapag-work ako. So, ayun na, yan yung huling-huli. So, once again, So, yung pagkakaano ko, so, meron siyang lahat na binder. So, once again, bakit meron siyang colored divider akong nilagay? Para it will be easier sa immigration officer kung anong form na yung chinecheck nila. Kasi sa kapal ba naman ito at sa dami, baka mawindang sila, nasaan na sila o baka maligaw sila. Tapos, wag ka, meron pa silang mga sticky tabs. So, hindi ko na talaga sila pinahirapan pa. Kung ano pa. Babasahin na lang nila talaga siya. So, ayun na. So, lahat nandito, ayan yung pagkakasunod-sunod ko. Tapos, ito na yung sa tapat. Ngayon, ang pinaka-importante. So, I'll give you some tips dito. Hindi ko na alam kung gaano kahaba tong video na to. Pero, lahat to printed sa 8.5 by 11. Sorry, I think na may nasabi ako sa video ko na sinabi ko A4 size. So, please, wag nyo na akong i-bash kasi yan, ang liit na. Wala pa nga akong subscriber. So, baka napanood nyo na tapos sabihin nyo ay scam. So, hindi siya A4 size. Iko-correct ko na po. Hindi ko lang alam kung anong video yun. Pero, ipiprint mo po siya sa 8.5 by 11. Tapos, automatic naman po yun kapag inano nyo, diretso na siya kapag nag-control P kayo, nag-control print, automatic na ang lumalabas 8.5 by 11. Tapos, kailangan, don't forget, single side. So, single-sided siya. Wag kayong magpiprint ng double-sided. So, it means back and forth meron. So, every form single-sided. Kasi nga, isa-scan po nila yan. Tapos, please, no erasure. Wala yung usually 'di ba sa old school lang ginagamit pag may pag mag-erase ka yung white marker, white out, favorite ko yun dati. So ayun na nga, huwag kang magwa-white out. Tapos sa mga forms, sa pag-fill out ng forms, you can put NA or you can leave it blank. Nakalagay na din po yun. Sinabi na ng USCIS yun na you can put NA. Kasi baka mamaya nung sinabi na nag-check kayo sa instruction, ang nakalagay doon NA. Yes po, doon sa instructions ng mga bawat form, ang nakalagay lang NA. However, doon na nga sa pinost, may pinost po si USCIS na panood ko po yun. So, basahin nyo na lang sa tips of filing or something. Sinabi na nila, leave it blank. So, okay na po yun. Nahanap ko na yung, yun. Kasi nung una, hesitant pa akong ilagay yung NA. Kasi hindi ko siya mahanap. So, nakita ko na siya. Tapos, kailangan all forms merong signature. Lahat nun may signature. Kung petitioner ba or beneficiary or yung sa 130, petitioner. Sa 130A, beneficiary. So, please, double check lahat dapat ng mga forms or documents na ipapasa nyo na kailangan ng required na signature. So, kailangan maglagay ng signature. It's either you will use black ink or dark blue ink na pen. So, nakalagay po yon. Sinabi na ng USCIS is either black ink or dark blue ink. So, please do not use red ink na or blue, green, yellow, purple. So, no. Only 2 colors. Tapos, ang sabi din po ni USCIS, itong mga sticky tabs ko pala, bakit hindi sinabi to ni USCIS, yeah?
So, nilagay ko siya sa ilalim. Bakit hindi dito sa gilid? Kasi po, isa-scan po yan. So, mas easy para sa officer. So, kung maglalagay po kayo ng sticky tabs, optional naman to. Kung naglalagay kayo sa ilalim at wag dito sa gilid. Next, no punch hole. Di kayo magbubutas, di kayo magsa-staple. Wala po. Kaya ang ginamit ko ay ang clip. This one. Or ito. So, actually, at the rest of this one, of my packet, papasukan ko pa siya ng ganito, ng isang piraso lang, papasukan ko pa para hindi na siya saliwa. So, ayun, isang rubber band para sealed with the kiss talaga tong forms ko. Tapos, ano pa ba? Sorry, dapat pala talaga ko, no? Meron akong script kasi yung iba nga, 'di ba? Ang sabi kapag nagva-vlog may script sila. Tapos, ang pala tawag dito, yung wag niyo kakalimutan na kailangan yung edition, yun ang pinaka-importante. Alam niyo ba? Last night, nung night before na magpapasa ako, kasi bukas magpapasa na ako, so last night, yung isang form, nako, Diyos may marimar, ang edition date niya, October 4, sa I-485 yun sa adjustment of status. Ang edition date niya, October 4. Lahat ng the rest of the, ng edition is April 1. So, buti na lang nakita ko. So, to be honest, paranoid na ako. Kinakabahan na nga ako. Kasi, every forms, ang dami kong nakikitang mga mali or simple. Masyado kasi akong OCD, so chine-check ko. Tapos na-checkan ko pa yung ito lang, nung nag-check ako, nung ko sa I-131 ko, na-check ko na refugee, na parang meron akong something visa or something about refugee, na-cross out ko yung word na yes. Ay, kinabahan talaga ako. Syempre, pag ganun, magre-request for evidence na yung yung officer. So, please, kaya nga nang sinabi ko, kung napanood nyo yung mga ibang videos ko, 1,000 times ko na sinabi ko, 1,000 times ko nang chinek, pero nako, hanggang ngayon meron pa rin akong nakikitang mali. Pero ito, 100% sure na akong wala na, so dinoble check ko. So, kapag ang isang form 1 to 12, so kailangan complete yun, 1 to 12 meron, tapos kailangan yung edition date pare-parehas, tapos chinek ko yung bawat questions, tapos nirun through ko ulit yung kung ano yung nasa cover letter nyo po, yung mga cover letter, kailangan ganun din yung pagkakasabay-sabay or pagkakasunod-sunod doon sa mismong forms para hindi malito. Tapos yung sticky tabs nyo, ganun din. So, kailangan talaga organized, tsaka dapat pare-parehas sila. So, ayun na nga. Ano pa ba yung kulang ko na hindi ko nasabi? So, ayun yung ano pa ba? So, yung sa akin, ilalagay ko siya, isasend ko siya sa USPS. So, pwede mo siyang isend sa USPS, sa FedEx, or UPS. Yun lang yung tatlong yun na dapat. Hindi, ang sabi according dun sa USCIS website, hindi sila tumatanggap ng kahit na yun lang yung tatlong yun. So, double check kasi depende sa country mo, depende sa state mo kung saan mo isesend. Yung sa akin, sa Kentucky, under kami ng Arizona. So, ganun dapat. Tapos, okay na yung cover letter. Tapos, once again, lagyan nyo ng G1145. Optional siya, pero para at least makareceive kayo ng e-notification. Sa every form yun meron ako every form dito, na na-receive na nila yung yung form nyo, or ayun, bibigyan kayo, magsisend sila ng email, or magsisend sila ng email or text, kasi nakalagay din doon, text, kung na-receive na nila yung mo. Tapos, mabibigyan ka nila ng receipt number. So, ayun na nga. Dito sa I-130, kung nakapagpasa na pala kayo ng online, ang ilalagay nyo na lang na instead na ganito kakapal, na tulad sa akin, na ganito kakapal, ito, yung I-130 ko, ang ilalagay nyo na lang yung receipt notice kung nakapagpasa na kayo ng I-130.
online. So, yun na lang. So, hindi mo na kailangan ito ng form. Tapos, ang pinaka-importante, yun pala yung ginawa ko kanina. Feeling ko, importante. So, kasi lahat ng isi-send natin sa USCIS is dapat lahat ay copy. All copy. So, wala kang isi-send na original until they told you so na mag-send ka ng original. But if not, the rest of this packet, wala po akong pinasang original dito. Lahat po ito copy. Kasi nga, ayun na nga, isa-scan lang nila, so i-discard lang nila, tapos hindi na nila ibabalik sa inyo yung kung ano man ang ipasa. Ngayon, ang ginawa ko kanina, bago ko to i-arrange, kasi meron ako, yung laptop na ginamit ko nung old version, nung wala siyang Adobe, so automatic diretso na siya. Kung minsan, nakita nyo kung nagvi-video ako, automatic doon na ako nag-fill out, pero yung tapos biglang nag-Adobe ako, kasi nga sa i864, kailangan may Adobe. So, ayun na po, kailangan, tawag dito, mag-back up kayo kung ano yung ipinasa nyo sa USCIS. So, lahat ng to, meron akong backup. So, alam ko kung ano yung mga ipinasa ko sa USCIS. Kahit din sa medical, meron silang binigyan ng copy or ng form. Tapos, yun yung copy mo. So, ito na. Kaya, you don't have to open this medical form. So, yun. Once again, please do not open, so otherwise i-reject to ni or magbibigay ng RFE, depende, case to case basis. Kasi yung sa pinsan ko, kaso siya outside the US siya nag-process, pero ayun na nga, binuksan niya. So nung way back, matagal na yun, hindi pa strict, pero ngayon strict na talaga. So nakalagay na dito, kahit mismo yung medical nakalagay, do not open for USCIS, use only. So ayun na. So, once again, ilalagay ko na lang siya dito sa box. Wala naman siyang sinabi. Tapos, yung pag-fill out, yung paglagay ng... So, ayun pala. Merong mga questions sa akin na yung iba daw, ang ginagawa, for example, I-130, ipapasok sa isang envelope. I-485, ipapasok na naman sa isang envelope. Yung I-864, I-7, so on and so forth. So, sa akin, inisak ko na siya. So, hindi ko na siya pinar-envelope or kasi yung iba, I-130, tapos lalagyan ng ng cover letter, tapos papasok sa isang envelope, tapos I-485, so ganun. So, walang sinabi talaga si USCIS kung paano mo gagawin siya or paano mo siya ipe-present sa kanila. Walang sinabi. Pero kung ikaw yung nasa kalagayan nila, if you were in their case, ano ba ang mas mapapadali? Yung isang buong packet na or kailangan isang buong or every form meron sila. So, for my opinion, mas madali na isang packet na lang sila na hindi mo na siya ipapasok sa envelope kasi nga gusto mong mas mapadali yung buhay ng officer at ganun din sa'yo. So, hindi na sila magtatanggal ng per envelope. Pero sa akin nga, kasi ang gagawin ko, ilalagay ko na lang siya sa isang envelope, isang buong envelope kasi nga worried din tong husband ko, ang spouse ko, may mga sticky notes ako, paano kunyari daw kung umulan or mabasa, tapos pag ihahagis-hagis lang daw nila tong mga yung box or yung kung which is tama naman siya. So ayun, sana walang mangyaring masama sa mga sticky tabs ko kasi pinaghirapan ko talaga yung sticky tabs kung ihahagis-hagis lang nila. So siguro doon sa USCIS sasabi ako ng please handle it with care or magpapalagay ako ng ng tape na handle with care, something like that. Pero ilalagay ko lang yung isang buong packet ko dito sa isang big envelope, tapos ayun na yun, tapos ipapasok ko na siya sa box kasi nga hindi siya kasya, ayun, or either way, hindi kasya. Tapos magdadala na lang ako ng maraming tape para kunyari pag umulan, hindi siya pasukan ng tubig or something. Hindi ko alam, paranoid din pati yung husband ko. So, ayun na nga po. Ayun na lahat. But let me know kung may nakalimutan ako or kung may question kayo. Please comment down below para at least ma-assist ko kayo. Then, wish me luck.
na sana maging maganda at maging okay tong pag-process ko ng papers, but I will still keep uploading my videos kung ano pa yung mga tingin kong mas makakatulong sa inyo. So let me know kung, like what I said, ang dami kong mga supporting documents or mga nasa file ko na kung gusto nyong parang elaborate kung paano yung ganyan, kung paano. So please send me comment below, and then if you want to send me a private message, then just comment there and then I will help you. Kasi since I'm not busy. So alam nyo naman, jobless. So kaya pa video na lang. So hanggang ganun na lang. Thank you so much and bye!